Nararamdaman mo ba na ikaw ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang labanan? Nararamdaman mo ba na nalulula ka at natatalo, ngunit hindi mo kayang lumaban? Upang manalo sa anumang laban, kailangan mo munang maunawaan kung sino ang iyong kinakalaban. Kung nakikita mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, maaaring nasa ilalim ka ng espiritual na pag-atake. Sa video na ito, mauunawaan mo kung paano mo magagapi ang mga espiritual na pag-atake na ito upang maging mas mahusay na posisyon upang maranasan ang pinakamahusay ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito o hindi ka pa magsusubscribe, mangyaring pindutin ang notification bell. Ang mundong ginagalawan mo ay may pundasyon sa kadiliman. Alam mo man o hindi, mayroong patuloy na labanan sa pagitan ng kaharian ng kadiliman at liwanag. Ang dyablo ay ang kaaway ng mga anak ng Diyos. Siya ay gumagalaw ng walang humpay sa paghahanap ng mga paraan upang mapabagsak ang mga may paniniwala sa Diyos. Ang katotohanan na hindi mo nakikita ang dyablo ay hindi nangangahulugan na wala siya. Hindi rin ito pinipigilan ang kanyang masamang gawain sa iyong buhay. Kaya, hindi matalino para sa iyo na isipin na ang dyablo ay hindi umiiral. Siya ay umiiral, at siya ay laban sa iyo at sa iyong pagsulong. Ang mga espiritual na pag-atake ay ang mga pakana na itinakda ng kaaway upang pigilan ka sa pagtupad sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang dyablo ang utak ng mga pag-ataking ito. Palaging susubukan niyang dalhin ang mga uri ng pang-aapi na ito sa isang bid na mawala ka sa focus. Gusto niyang limitahan ang iyong pag-unlad at ihiwalay ka sa Diyos. Ang dyablo ay lahat ngunit hindi matalino. Siya ay kasing tuso ng isang ahas. Naging ahas pa nga siya sa unang pagpapakita niya sa Biblia. Sa tuwing magtatakda siyang umatake, sinisigurado niyang itatago ka niya sa dilim. Ginagawa niyang ituro ang iyong daliri sa lahat maliban sa kanya. Hindi niya gustong malaman ng kanyang mga bihag na itinatali niya sila. Kaya, pananatilihin niya ang iyong isip sa ibabaw at ipalagay sa iyo na ang mga pag-atake ay nagkataon lamang, mga pagkakamali, at natural na mga sanhi. Ang isa pang bagay na dapat mong maunawaan ay ang espiritual na pakikidigma ay totoo. Ang ilang mga tao ay naniniwala na walang mga bagay tulad ng mga madilim na kapangyarihan o mga pagmamanipula ng demonyo. Sinasabi ng Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan nitong madilim na sanlibutan, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga kaharian ng langit. Ang buhay, tulad ng alam mo, ay mas espiritual kaysa sa pisikal. Ang buhay ay hindi nabubuhay sa pisikal na kaharian. Ang lahat ng iyong nakikita at nalalaman ay kinokontrol ng espiritu, at ang pisikal ay isang teatro lamang para sa pagpapakita nito. Ito ang katotohanang dapat mong maunawaan bilang anak ng Diyos. Kung hindi mo malalaman ang katotohanan ito ng maaga, maaari mong matagpuan ang iyong sarili na inaatake ng mga kaaway at walang karunungan kung paano labanan o talunin sila. Kahit na ang kaaway ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang magdulot ng pagkawasak, hindi ka dapat mabuhay sa takot sa kanya. Ikaw rin ay hindi karaniwan, kay Kristo ka. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, tinatanggap mo ang otoridad ng mananampalataya sa dyablo. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus, mayroon kang akses sa kapangyarihan. Ang otoridad na ito ay nakaugat sa natapos na mga gawa ni Jesucristo. Tinalo niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng espiritual na mundo sa pamamagitan ng krus. Nanalo siya sa kanila at pinaalis sila. Ginawa niya silang walang kapangyarihan na mga bilanggo para makita ng buong mundo. Nangangahulugan ito na tumayo ka at makipaglaban sa kaaway mula sa pananaw ng tagumpay. Ngayong alam mong may otoridad ka, dapat kang maging mapagbantay dahil hindi atras ang dyablo. Patuloy niyang sisikapin ang espiritual na pag-atake. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan mong malaman kung ano nga ba itong mga pakana niya. Bagamat ang kaaway ay tuso at tuso, patuloy niyang dinadala ang parehong mga estratehiya upang dalhin ka sa ilalim ng mga espiritual na pag-atake.
Ano ang mga palatandaan ng isang espiritual na pag-atake? Bilang isa, tumaas na mga tukso. Ang tukso ay isang uri ng panggigipit sa pag-iisip ng isang tao na pumupukaw ng mga negatibong emosyon. Ang mga damdaming ito ay nagtutulak sa iyo na gumawa ng masasamang aksyon. Laging gustong ipaglaban ng dyablo ang iyong relasyon sa Diyos. Naiintindihan niya na habang nakikita mo ang Diyos araw-araw, nagbabago ka. Alam niyang mauunawaan mo ang iyong pagkakakilanlan kung titingnan mo ng matagal ang ipinakitang larawan ng Diyos. Nakakatakot yun sa Kanya. Alam niyang mawawala ang pagkakahawak niya sa iyo kung matuklasan mo kung sino ka kay Kristo. Kaya, sinusubukan niyang humanap ng mga paraan para pigilan ka. Kung masisira niya ang iyong kaugnayan sa Diyos, makakamit niya ang layuning iyon. Sinisira ng kasalanan ang iyong koneksyon sa Diyos dahil hindi niya kayang panindigan ang kasamaan. Dito sinasamantala ng dyablo. Nagsisimula siyang magdala ng ilang tukso sa iyong pagtuon dahil siya ay madiskarte at naglalayong hilahin ka pababa. Nagdadala siya ng mga tukso na madaling maakit ng iyong laman. Tinitiyak din niya na matyaga sa pagpapaalala sa iyo ng kasalanang ito. Ang ginagawa niya ay dahan-dahang hinihila ang iyong kaluluwa sa pagnanasa. Kapag nagkasala ka, nagiging malayo ka sa Diyos at hindi na makakaugnay sa Kanya gaya ng ginawa mo noon. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ingat at kontrolin ang iyong sarili, sapagkat ang iyong kaaway ay lumilibot tulad ng isang leong umuungal na naghahanap ng sinumang sasalakayin. Dapat mong bantayan ang espiritu ng pagnanasa dahil ang iyong pagnanasa ay unang umaakit sa iyo. Maaari niyang simulan ang pag-iisip ng karumihang sekswal sa iyong isipan kung mapapansin niyang iyon ang iyong kahinaan. Kung nanaisin mo ang pagmamataas ng buhay sa ilalim ng isang espiritual na pag-atake, gagamitin ito ng iyong kaaway laban sa iyo. Sisikapin niyang suwayin ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapasok ng kasakiman sa iyong puso, na nagmumungkahi na baguhin mo ang mga halaga ng pananalapi sa iyong lugar ng trabaho. Huwag malinlang sa paniniwalang ang mga mungkahing ito ay magtatapos lamang sa iyong mga iniisip. Sa kalaunan ay gagawin ka nila sa mga maling hakbang kung wala kang gagawin tungkol sa kanila, dahil kung paano iniisip ng isang tao sa kanyang puso, ganoon din siya. Anumang oras na maramdaman ng dyablo na may gustong gawin ang Diyos sa iyong buhay, susubukan niyang pigilan ka. Sa kaso ni Jesus, sinubukan ng dyablo na maglunsad ng isang pag-atake at humanap ng mahinang lugar upang nakawin niya ang pagpapahid kay Jesus. Matapos mag-ayuno si Jesus ng 40 araw at gabi, dumating ang dyablo upang akitin siya. Si Jesus ay hindi nahulog sa alinman sa mga kasinungalingan ng dyablo. Napagtagumpayan niya ang mga sandaling iyon ng tukso, at itinala ng Biblia na dumating ang mga anghel upang maglingkod sa kanya nang umalis ang dyablo. Ito ang nakita ng kaaway, sinubukan niyang pigilan ang pakikipagtagpo ni Jesus. Pagkaalis ni Jesus sa ilang, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari, lumaganap ang kanyang katanyagan. Bumalik siya sa sobrang kapangyarihan, kaya naging celebrity siya. Kung sumuko siya sa kasalanan, hindi sana siya magkakaroon ng patotoong iyon. Paano si Joseph? Inaatake siya. Ang kaaway ay nagmungkahi ng mahalay na pagnanasa sa asawa ng kanyang Panginoon, at iyon ay isang espiritual na pag-atake sa buhay ni Jose. Kung pinili niya ang landas ng kompromiso, walang makakakilala sa kanya bilang punong ministro. Sa tuwing ang dyablo ay nagdadala ng malakas at patuloy na mga tukso, nakikita niya ang isang bagay sa unahan na hindi mo nalalaman. Ang isa pang paraan na magagawa ng kaaway sa iyo ay sa pamamagitan ng mga siklo ng pagkagumon kung saan ikaw ay nailigtas na. Kita nyo, maaaring gawing kaakit-akit ng dyablo ang luma at pinabaya ang daan. Kapag napansin mo na nagsimula kang makakuha ng mga paghihimok na gawin ang mga bagay na pinaghiwalay mo para kay Kristo, ikaw ay inaatake. Dapat kang maging alerto kapag bigla mong nakita ang iyong sarili sa isang kapaligiran na sumusuporta sa iyong makasalanang mga gawi. Hindi ka masusubok ng Diyos sa ganoong paraan. Hindi ka niya gagawing makipag-ugnayan muli sa mga maling tao na umaakay sa iyo na sumuway sa Kanya.
Ang isang pagtatangka na dalhin ka sa kasalanan ay isang pakana laban sa iyong paglakad kasama ang Diyos. Dapat maging sensitibo ka. Bilang 2. Isang pagkawala ng pagnanais na manalangin. Sa tuwing mapapansin mo ang isang sagabal sa iyong buhay panalangin, sinusubukan ng kaaway na pakialaman ang iyong buhay. Ito ay dahil ang panalangin ay ang buhay ng mananampalataya. Pinapayuhan ka ng Biblia na manalangin ng walang tigil. Alam ng dyablo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga tuhod sa pakikipag-usap sa Ama. Nauunawaan niya na ang panalangin ay isa sa mahahalagang daanan kung saan ka nagpapagasolina. Nagkakaroon ka ng pagtaas ng lakas sa tuwing nananalangin ka sa Diyos. Alam din niya na ito ay hindi lamang isang kapaligiran para sa iyong mga kahilingan, kundi isang paraan din para sa pakikisama sa Diyos. Kaya, lagi niyang sisikapin na i-pervert ito. Ang dyablo ay laban sa lahat ng bagay na nagtatayo ng iyong relasyon sa Diyos, dahil inilalantad nito ang kanyang mga pakana at ipinapakita sa iyo ang iyong lugar ng tagumpay. Susubukan niyang gawin kang hindi aktibo sa bawat pagkilos na inuuna ang Diyos sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat magkaroon ng kaswal na pananaw sa pag-ataking ito. Huwag isipin na hindi isang malaking bagay na wala kang oras ng pagdarasal sa loob ng isang linggo ngayon. Ang iyong pagnanasa sa Diyos ay palaging magtutulak sa iyo sa Kanyang presensya. Kaya, kapag nagsimula kang maging kampante tungkol sa panalangin o gumawa ng mga dahilan para sa hindi pagdarasal, dapat mong panoorin ito. Kapag gumawa ka ng mga dahilan, binibigyan mo ang dyablo ng isang gilid. Iniwan mo ang pangunahing salarin. Ang dyablo ay hindi darating sa iyo na may mga sungay. Tandaan, layunin niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya, siya ay magtatago sa ilalim ng pagbabalak kayo ng stress, abalang schedule, mga pagkakasala, at ang iyong ideya ng isang perpektong sandali upang makipag-usap sa Diyos. Gagamitin niya ang mga likas na bagay na tila hindi nakakapinsala upang ilayo ang iyong atensyon sa Kanya. Sinubukan ng kaaway na pigilan si Daniel sa pagdarasal sa Daniel 6:10. Ang mga supervisor, tagapayo, at mga gobernador ay napagkasunduan sa isang bagay. Dinala nila ang bagay sa hari at pinapirma siya sa isang batas na hindi na mababawi. Sa loob ng 30 araw, walang sinuman sa lupain ang manalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa hari. Ang sinumang hindi sumunod sa utos na ito ay mahaharap sa parusa ng yungib ng leon. Alam ni Daniel ang pakana ng kaaway at nilabanan niya ito. Sinasabi ng Daniel 6:10 na laging nananalangin si Daniel sa Diyos ng 3 beses araw-araw. 3 beses araw-araw, lumuhod siya upang manalangin at magpuri sa Diyos. Kahit na narinig ni Daniel ang tungkol sa bagong batas, pumunta pa rin siya sa kanyang bahay para manalangin. Umakyat siya sa silid sa itaas ng kanyang bahay at binuksan ang mga bintana na nakaharap sa Jerusalem. Pagkatapos ay lumuhod si Daniel at nanalangin gaya ng dati. Pansinin kung paano hindi tumigil si Daniel. Siya ay tumayo laban sa mga lalang ng kaaway. Kung hindi niya piniling manindigan, malamang na hindi matanggap ni Daniel ang mga pangitain na nakuha niya tungkol sa katapusan ng panahon. Ang pag-atake sa iyong buhay panalangin ay upang putulin ka mula sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa tuwing nananalangin ka, hawak mo ang kanyang tulong. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang namamagitan para sa iyo, siya rin ay naghahanap at naghahayag ng malalalim na bagay ng Diyos sa iyo. Kaya, kapag nakita mo ang iyong sarili na hindi nagdarasal, may nakataya, kailangan mong ayusin ito. Ang isa pang bagay na gagawin ng kaaway ay panatilihing nakatuon ang iyong isip sa mga alalahanin ng mundo. Ipapahabol ka niya sa mga deal sa negosyo at kung paano kumita ng pera. Ang pagtugis sa mga bagay na ito ay hindi mali sa kanilang sarili. Gayunpaman, nagiging hamon ito kapag pinipigilan ka nilang unahin ang Diyos. Hindi ka dapat maging ignorante sa mga aparato ng kaaway. Nilalayon niyang ihiwalay ka sa Diyos sa anumang paraan na makita niya. Ginawa ng Diyos ang tao bilang instrumento ng pagsamba. Higit pa rito, nais niya na tayo ay tumungo sa Kanya sa tunay na interes sa ating sariling kagustuhan.
Kaya, kapag nagsimula kang mahuli, ang iyong relasyon sa Diyos ay inaatake. Kapag hindi ka na interesado sa pag-aaral ng salita, kapag sinimulan mong makita ang paglilingkod sa Diyos bilang isang pasanin sa halip na isang karangalan sa iyong Ama, dapat kang mag-ingat. Nakikita mo, ang mga Kristiyanong broadcast, pinahirang mensahe, mga awit sa pagsamba, at mga audio na kasulatan ay mga material na nakatakdang pagpalain ka. Kung ayaw mo nang bigyang pansin ang mga bagay na ito, may problema. Kung bigla kang magsisimulang humanap ng walang katuturang mga dahilan para ilibre ang iyong sarili sa mga pagpupulong sa pag-aaral ng Biblia at iba pang pakikipagtulungan sa gawain ng Diyos, maaaring nahaharap ka sa espiritual na pag-atake ng kaaway. Sa tuwing hinahangad ng dyablo na sirain o nakawin mula sa iyo, tinitiyak niyang ihiwalay ka sa mga posibleng daanan ng mga pagpapala at tulong. Hindi mo siya dapat payagan. Dapat kang lumaban upang mapanatili ang iyong pagkagutom sa Diyos. 3. Mga hamon sa kalusugan. Baka gusto mong sabihin na ang mga hamon sa kalusugan ay hindi mukhang isang espiritual na pag-atake, tama ba? Ngunit hindi iyon totoo. Ikaw ay hindi lamang isang espiritual na nilalang. Nilikha ka ng Diyos upang magkaroon din ng kaluluwa at katawan. Ang tatlong bahaging ito ay nakalink at ang isang aktibidad ay nakakaapekto sa isa pa. Kapag ang iyong katawan ay sinalot ng isang sakit, ito ay nakakaapekto sa iyong isip at espiritu. Hindi mo magawang gumana. Maaaring dalhin ka ng dyablo sa ilalim ng gayong mga pag-atake ng biglaang pagkapagod o kahinaan. Plano niyang dalhin ka sa isang lugar kung saan hindi ka aktibo. Nais niyang mag-alinlangan ka sa mga intensyon ng Diyos para sa iyo. Binabanggit sa Marcos 5:25 26 ang tungkol sa isang babae na nasa ilalim ng pag-atake ng dyablo. Nagkaroon siya ng isyu ng pagdurugo sa loob ng 12 taon. Siya ay nagdusa ng husto sa ilalim ng pangangalaga ng maraming doktor at ginugol ang lahat ng mayroon siya. Gayunpaman, sa halip na gumaling, siya ay lumala. Nakilala niya si Jesus at napagaling siya. Ang kwentong ito ay para tulungan kang maunawaan na ang sakit at masamang kalusugan ay hindi kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang kalooban ng Diyos ay mamuhay ka ng isang kumpletong buhay. 3 Juan 1:2. Mahal kong kaibigan, dalangin ko na sana'y matamasa mo ang mabuting kalusugan at naway maging maayos ang lahat sa iyo, kahit na ang iyong kaluluwa ay nagiging maayos. Kaya, anumang bagay na lumihis sa salita ng Diyos tungkol sa iyong kalusugan ay isang pag-atake mula sa kaaway. Dapat kang tumugon ng may pananampalataya at magsalita laban sa aktibidad ng kaaway sa iyong kalusugan. Sinasaklaw din nito ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Palaging gugustuhin ng dyablo na iparamdam sa iyo na ma-pressure ka hanggang sa puntong makakaapekto ito sa iyong emosyon, ngunit hindi mo dapat hayaang magkaroon siya ng ganoong kalamangan. Kahit na ang mga pinakamasakit na sintomas ay nakasisilaw, dapat mong tanggihan ang mga ito. Kung tahimik mong pinapanood sila ng walang ginagawa tungkol sa kanila, gagamitin ng dyablo ang iyong katahimikan para lumala ang paghihirap. 4. Kakulangan. Minsan, ang lahat ng mga pintuan sa iyong mga mapagkukunan ay nagsasara. Ang kalaban ay nasasangkot sa gayong mga sandali ng biglaang kakapusan. Ginagawa ito ng dyablo upang ilipat ang iyong tingin sa Diyos at bigyang pansin ang mga pangyayari sa paligid mo. Nais niyang akitin ka na tumingin sa iba pang mga alternatibo bukod sa Diyos. Maaaring marami kang tao sa paligid mo kapag dumaranas ka ng mahihirap na oras, ngunit hindi ka makakahingi ng tulong sa alinman sa kanila. Baka gusto mong sumuko sa iba't ibang pagkakataon dahil hindi ka makakatanggap ng tulong mula sa mga taong kadalasang bumabalik sa iyo. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat ay nakabantay ka. Kung patuloy kang makakaranas ng mga patay na dulo at kakapusan sa pananalapi, ang mga hamong ito ay kadalasang darating ng sabay-sabay dahil gusto ng dyablo na alisin ang iyong pagtuon sa Diyos at mapagod ka. Kailangan mong panatilihin ang iyong tingin sa Diyos dahil Siya ang tagapagligtas. Malalampasan mo ang mahihirap na panahong ito basta't mananatili ka sa piling ng Diyos.
Dapat mong piliin na panatilihin ang iyong integridad sa harap ng Diyos sa harap ng mga labanang ito. 5. Kapag nagsimula kang mag-alinlangan. Ang pag-atake sa iyong pananampalataya ay isang balak na ilayo ka sa Diyos. Nauunawaan ng dyablo na ang pananampalataya ay ang linya ng buhay ng bawat anak ng Diyos. Kapag nawalan ka ng pananampalataya sa Diyos, mahirap tumayo at lumaban sa kaaway. Ito ang dahilan kung bakit inaatake ng dyablo ang iyong pananampalataya. Siya ay magsisimulang magdala ng mga pagsubok na magiging dahilan upang mabigo ang iyong pananampalataya. Nangyari ito kay Pedro ilang sandali bago dinakip si Jesus. Inatake ng kaaway ang kanyang pananampalataya. Si Pedro, na matapang na nagpakita kay Jesus, ay itinanggi siya. Alam na ni Jesus noon pa man kung ano ang gustong gawin ng dyablo sa buhay ni Pedro, kaya nanalangin siya para sa kanya. Lucas 22:31-32 Simon, Simon, hiniling ni Satanas na salain kayong lahat na parang trigo. Ngunit nanalangin ako para sa iyo, Simon, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At kapag tumalikod ka, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ang parehong Pedro na ito ay mangangaral ng salita ng Diyos nang may labis na pananampalataya at katapangan sa mga lugar kung saan minsan niyang tinuligsa ang pagkakilala niya kay Jesus. Nakikita mo ba kung gaano kahalaga ang pananampalataya? Ito ay hindi lamang pagtitiwala kundi isang matibay na paniniwala sa Diyos. Nagbibigay ito sa iyo ng isang anyo ng katapangan sa iyong pagkakakilanlan sa Diyos. Sa pananampalatayang ito, maaari kang magtiwala sa Diyos para sa imposible at magawa mo ito. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang Kristiyanong utos, ito ay isang sandata na kahit ang dyablo ay hindi makatiis. Sa pamamagitan ng parehong pananampalatayang ito, ang mga patriarka ng Biblia ay gumawa ng maraming mahimalang tanda. Mga Hebreo 11:33-34 Nasa pamamagitan ng pananampalataya ay nanaig sa mga kaharian, nagsagawa ng katarungan, at nagkamit ng ipinangako, na nagtikom ng mga bibig ng mga leon, na pumapatay ng puot ng apoy, at nakatakas sa talim ng espada, na ang kahinaan ay naging kalakasan, at naging makapangyarihan sa labanan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. Ang pananampalataya ay tunay na diwa ng Kristyanismo. Paano pa kaya ang mga bayaning ito ng pananampalataya ay nakamit ang gayong mga tagumpay? Ito ang dahilan kung bakit siya umaatake sa iyong pananampalataya. Kapag inatake ng kaaway ang iyong pananampalataya, ginagawa kanyang hindi nakakapinsala. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong manindigan sa harap ng mga pagsubok na sandali. Kapag siya ay nagdadala ng napakabigat na mga pangyayari, ang target ay ang iyong pananampalataya. Karaniwang ginagamit niya ang mga paghihirap upang mag-alala ka at makaramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos ay dinadala kanya sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Dito niya pinakikialaman ang iyong pananampalataya. Kapag sinimulan ka ng kaaway na magduda sa Diyos, hawak niya ang iyong buhay. Sa tuwing nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng gana mabuhay. Alam ito ng kalaban. Dapat mong piliin na kumapit sa Diyos. Tulad ng mga nakaraang bayani, dapat kang manindigan at kumapit sa kalasag ng pananampalataya. Sinasabi sa Efeso 6:16, bukod sa lahat ng ito, kunin mo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay mapapatay mo ang lahat ng nagniningas na palaso ng masama. Sa pananampalataya, maaari mong isara ang mga pakana ng kaaway sa iyong kalusugan, pamilya, at pananalapi. Hindi niya mapaglabanan ang lakas ng pananampalataya. Ang isa pang taktika na ginagamit ng dyablo sa kanyang pag-atake ay mga laro sa isip. Ginamit niya ito kay Eve. Ginawa niyang tanungin si Eva sa mga tagubilin ng Diyos sa kanya at kay Adan. Siyempre, alam niya kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila na huwag gawin, ngunit ginawa ng dyablo ang kanyang pangalawang hulaan kung ano ang iniutos sa kanila ng Diyos noong una. Pansinin kung paano niya sinubukang lituhin siya, binaluktot niya ang salita ng Diyos at ginawa siyang lumihis. Sinusubukan din niyang gawin ito sa iyo sa tuwing gusto kanyang alisin sa lugar na ibinigay sa iyo ng Diyos.
Dapat kang laging magpasakop sa Diyos at labanan ang boses ng kaaway sa iyong isipan. Kilala rin siya bilang tagapag-akusa sa mga kapatid. Palagi siyang darating upang punan ang iyong isipan ng mga masasamang kaisipan tungkol sa iyong sarili. Kapag nakarinig ka ng mga boses na nagsasabi sa iyo na ikaw ay hindi karapat-dapat, hindi minamahal, o hindi karapat-dapat sa mabubuting bagay, dapat mong tanggihan ang mga ito. Ito ay isang pag-atake sa iyong isip. Nais niyang pagdudahan ka sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Kailangan mong panatilihin ang iyong isip sa salita ng Diyos. Laging ipahayag at pahalagahan ang salita ng Diyos bilang iyong pamantayan ng pamumuhay. Kung ang mga bagay na iyong naririnig ay hindi umaayon sa mga salita ng Diyos, dapat mong itapon ang mga ito. Kailangan mong magtiwala sa Diyos para sa biyaya upang mabuhay sa katuwiran. Sa tuwing magkasala ka, binubuksan mo ang pinto para pumasok ang kaaway at maghasik ng masasamang bagay. Dapat kang magtrabaho upang umiwas sa mga gawi at pamumuhay na magbabalik sa iyo sa ikot ng kasalanan. Pinalaya ka ng Diyos, dapat mong sikaping iwasan ang lahat ng bagay na nag-aalis sa iyo ng kalayaan na mayroon ka ngayon. Kailangan mong maging sensitibo sa paraan ng paggawa ng kaaway. Sa harap ng mahihirap na tukso, sinabi ng Diyos na hindi ito magiging napakahirap para sa iyo. Nangako siyang gagawa ng paraan para makatakas para sa iyo. Kailangan mong tumakas mula sa bawat hitsura ng kasamaan, tingnan ang kanyang mga pakana, at iwasan ang dyablo. Maaari mong putulin ang mga taong umaakay sa iyo na lumakad sa mga paraang hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Kung mas matagal mo silang pinananatili sa iyong buhay, mas maraming paraan ang dyablo upang hilahin ka pababa sa kanilang piling. Dapat kang kumapit sa Diyos at tumanggi na magbigay ng isang foothold sa dyablo. Ang panalangin ay isa sa iyong mga sandata ng digmaan laban sa kanya. Dapat kang gumawa ng matinding panalangin sa iyong mga tuhod upang sirain ang mga gawa ng dyablo at ipatupad ang iyong pagpapalaya. Hindi ka maaaring manalangin ng mahusay sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Kailangan mong hilingin sa banal na espiritu na tulungan ka. Ang panalangin ng pakikidigma ay hindi isang aktibidad na ginagawa mo minsan at para sa lahat, lalo na kung ikaw ay nasa ilalim ng isang espiritual na pag-atake. Dapat kang lumikha ng pang-araw-araw na gawain sa pagdarasal at tiyaking haharap ka sa Diyos. Maaari mo ring pag-aralan ang salita habang gumugugol ka ng oras sa debosyon. Sa harap ng mahihirap na panahon, dapat kang magkaroon ng lakas ng loob mula sa salita ng Diyos at sa mga bayani ng nakaraan. Pinahirapan ng dyablo si Job sa lahat ng posibleng paraan, ngunit hindi siya sumuko sa Diyos. Kahit na tinutuya siya ng mga tao, hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dapat mong tandaan kung sino ka kay Kristo. Inilagay ng Ama si Jesucristo sa pamamahala sa lahat ng pinuno, otoridad, kapangyarihan, at hari. Binigyan niya si Jesus ng otoridad sa lahat ng may kapangyarihan sa mundong ito. Kaya, kung ikaw ay kay Kristo, mayroon kang parehong kapangyarihan laban sa kaaway. Dapat mong laging isuot ang buong baluti ng Diyos upang ikaw ay makapagtanggol laban sa kaaway. Ang salita ng Diyos ay ang tabak kung saan itatatag mo ang iyong tagumpay laban sa dyablo. Dapat kang magbasa ng mga tiyak na kasulatan na nagsasabi ng iyong tagumpay sa panahong ito ng digmaan. Siguraduhin na pagnilayan mo ang mga ito araw-araw. Dapat mong laging ibabad ang iyong isip sa salita ng Diyos. Sinisigurado mong bubuo ka ng iyong pananampalataya. Tandaan na ang kanyang focus ay ang iyong paniniwala sa Diyos. Dapat kang tumayong matatag at labanan ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Hamunin ang kaaway ng may katapangan. Hayaan ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay nasa Diyos at hindi ang iyong lakas. Habang pinanghahawakan mo ang iyong bahagi, maghintay at magpahinga, at makikita mong iligtas ka ng Diyos mula sa mga pag-atake ng kaaway. Manalangin tayo. Ama, sinasamba kita dahil sa iyong mapagmahal na kabaitan sa akin. Ikaw ang aking tagapag-ingat at tagapagtanggol. Araw-araw kong tinatamasa ang mga pakinabang ng iyong pag-ibig. Salamat sa pagpapanatili sa akin sa init ng iyong mga bisig sa lahat ng mga taon na ito.
Salamat sa pagtuturo sa akin tungkol sa mga espiritual na pag-atake at kung paano labanan ang mga ito. Panginoong Hesus, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng awa. Hinihiling ko na linisin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Mangyaring hanapin ang aking puso para sa bawat paraan na hindi naaayon sa iyong kalooban para sa akin at linisin ito. Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya na gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyayang manatiling nakatutok sa iyo kapag may mga tukso. Kailangan ko ang tulong ng banal na espiritu upang mapanatili akong kontrolin at pag-alab ang aking pagiging sensitibo sa tinig ng Diyos kapag sinusubukan ng dyablo na magmungkahi sa akin ng mga maling kaisipan. Binubuo ko ang aking isipan araw-araw sa iyong salita. Nagiging pagninilay-nilay ng aking puso at antas ng aking pamumuhay. Ama, dumarating ako sa harapan ng iyong trono upang humingi ng tulong sa iyo. Hindi ko kayang labanan ang mga laban na ito gamit ang aking lakas. Ako ay hindi sapat at kulang sa kapangyarihan na tumayo laban sa kaaway na ito. Mangyaring bigyan ako ng iyong interbensyon. Hinihiling ko na sakupin mo ang mga labanang ito at lumaban sa ngalan ko. Panginoon, buhayin mo muli ang aking pagnanais para sa iyo. Hayaan akong laging maghangad na makasama mo. Hinihiling ko na tulungan mo akong gumugol ng oras sa iyo ng palagyan. Tulungan mo akong huwag lumayo sa piling ng ibang mga Kristiyano. Pukawin mo ang aking diwa na ibigin ang iyong tahanan. Gusto kong aktibong maglingkod sa iyo. Turuan mo akong bigyan ka ng isang katanggap-tanggap na pagsamba sa bawat araw ng aking buhay. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya para sa mga panalangin at pagsusumamo. Kailangan ko kayo na turuan ako kung paano gamitin ang sandata ng panalangin sa pakikibakang ito. Tulungan mo akong manalangin ayon sa iyong kalooban. Sinasabi ko ang aking tagumpay laban sa kalaban. Ipinapahayag ko na protektado ako mula sa pag-atake ng dyablo. Ama sa langit, isinusuot ko ang buong baluti ng Diyos laban sa mga pag-atake ng kaaway ngayon at itinataas ang kalasag ng pananampalataya sa ibabaw ng kaaway. Hindi mo binibitawan ang mga nagtitiwala sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, anuman ang dalhin ng dyablo sa akin. Ipinapahayag ko na ang kalooban ng Panginoon para sa aking buhay ay mananatili. Tumanggi akong sumuko, gaano man ako kapagod. Natatanggap ko ang banal na kakayahang magpatuloy sa landas ng aking layunin. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo, Panginoon. Inihanay ko ang aking sarili at nagiging masunurin sa bawat tagubilin na ibinibigay mo sa akin sa pasulong. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung pinagpala ka ng video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito upang makatanggap ng higit pang nilalaman na makakaapekto sa iyong paglalakad kasama ang Diyos.